Ay nga po muli mga kaparehas, nandito nga po tayo at nagbigay nga po sila, nagpa-unlock o ng ating panayam regarding po sa katahimikan ng eleksyon dito sa bayan ng Paumbong, Bulacan, na kung saan ay ang ating, para lang sa kalaman ng ating mga kababayan, lalo na po sa panig ng ating buting aspirant Mayor Gary Valencia. Mayor, ano pong masasabi niyo po dito? Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga tiga-Paumbong. Kaya po tahimik dito, yun po talaga ang bayan ng Pobo, tahimik. Kaya lang gumugulo dahil yung mga tao, pilit kaming ginugulo dahil kami po mga Team GB, ang gusto po namin ay makapaghayag dun sa caucus. Pero po ang nangyayari sa amin, binigyan po kami ng mga kapitan ng ano sa malumot, pero po ang nangyayari sa amin, para po kaming zombie na wala kaming nakikita. Pero tinuli pa ho namin yung caucus dahil po ang gusto po namin malaman ng mga kababayan ng mga tiga malumot, yung pong mga plataforma ko po. Unang-una po, yung plataforma ko, yung pong pangkabuhayan. Pangalawa po, yung scholarship para sa mga kabataan na hindi nag-aaral na walang pambayad yung mga magulang. Yung pong sa mga senior citizen na dapat natatanggap nila yung kanilang benepisyo pagdating lang 60 years old. Pero po ang nangyayari, yung pong mga senior citizen, 75 years na po, wala pa rin silang natatanggap. Ang nangyayari po sa kanila, inaabutan na sila ng namamatay na po, hindi po nila nakukuha yung benepisyo. Yun po yung mga dinadaing ng mga ating kababayan. Doon naman po sa yung mga hinihiling nila na yung pong sinasabi po namin na yung karsada, kung sakasakaling pagbibigyan ninyo yung abang lingkod, kung matutulungan ninyo ako, yung pong naglibot po ako, yung karsada natin sira-sira, halos po hindi madaanan at baha. Nakakalungkot lang po, sinasama ko na rin po, pati po yung tarpaulin namin, nakikita namin, nasa poste. Tapos po, lahat po ng mga bawal, inilalagay nila. Pinanghihingi lang po namin yung tarpaulin. Makikita pa ho namin na ganun. Hindi naman po sa bagay po, yung pong tarpaulin, hindi naman kahit damihan nila, hindi naman nila yun ipapanalo. Ang alam ko po, yung mga kababayan ko, tahimik lang. Pero ang nasa puso nila, alam na po nila kung sino ang iboboto nila. Kaya po, siguro yung mga tao na mga naiinggit, ganun talaga ang mga gustong gawin, yung manira sila ng tarpaulin, manira sila ng mga tao, higit sila, pinipintasan nila ako na sinabi daw po nila, ako daw po hindi man lang dumating ng konsyal, kagawad, o ano pa man. Ang sagot ko po sa kanila, kahit po ako'y dumating na ganun, na sinasabi nila na wala akong narating, pero po hindi naman hadlang kung ano ang narating dito sa bayan ng Paumbong. Basta po ako maglilingkod ng tapat dito sa bayan ng Paumbong. At ipakikita ko po sa kanila na wala pong palakasan dito kung sakasakaling pagbibigyan nila. Hindi, pati magulang ko at pamilya ko, hindi ko papapanikin at hindi mangyayari yung mga dapat na mangyari doon sa munisipyo, yung po tinatawag na yung nepotism. Hindi ko po papayagan yun dahil po mali po yun. Kahit sa batas po, hindi nila dapat payagan yung nepotism. At saka po yung mga ano po na ghost employee. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat.
Okay. Kayo naman po, sir, bilang tagapagsalita ng ating butihing aspirant mayor, ano naman po ang masasabi mo dito? Salamat muli, ma'am. Mm. So, ang sa akin po lang kasi, bilang obserbasyon ko dito sa bayan ng Paumbong, sa akin po kasi ang halalan ay isang demokratikong proseso Mm. at karapatang pinagkakaloob ng batas at ng pamahalaan sa bawat mamamayang Pilipino. So, ang halalan po ay may kanya-kanyang mga gawain o gampanin. Mm. At isa nga po dito yung sinasabi nating paglalatag ng plataforma ni gobyerno o programang nais isagawa ng bawat kandidato na naghahain ng paglilingkod para sa taong bayan. So sa diwa pong yan, alinsunod sa tinatadhanang alituntunin at batas ng ating Komisyon ng Halalan, si Mayor Gary po ay malugod at maluwalhating tubugon sa atas ng batas. Rehistradong botante, lehitimong taga-bayan na kanyang nais paglingkuran, at pumasa sa karapatang at pangangailangang itinatadhana ng batas para kumandidato at maglingkod. May karapatang bumoto at may karapatang iboto. Yun po yung basic para sa ating demokratikong proseso. Now, regarding naman po sa kanyang mga plataforma, isang dahilan bakit po ako sumama kay Mayor Gary sa kanyang malalim na adhikaing makapaglingkod sa bayan ng Paumbong ay ang kanyang unang-una katauhan o personalidad. Mm. Siya po ay hindi sa tinataas ko ang kanyang sarili, kung hindi, ito po yung aking nakikita at pananaw para sa kanya. Nakikita ko yung malalim na pagmamalasakit niya sa bayan. Sa kabila ng pagiging isang matatag na mamamayan, may hanap buhay, may sapat na pangangailangan, ninais niyang pasukin ng isang magulong mundo ng politika. Hindi po dahil magulo ito, kaya niya nais pasukin, kung hindi nakita niya po yung masidhing pangangailangan ng mamamayan. At yun po yung nagbunsod sa kanya para tumakbo. Sa ngayon, nakikita ko naman po sa daloy ng kanyang kandidatura, yung kanyang layuning paglingkuran ang ating mga nasa twilight zone o tinatawag nating mga senior citizen. Isa po sa pangunahing layunin niya yan, na habang nasa ibabaw pa ng lupa, may biyaya pa ng buhay mula sa may kapal, matamasa at makamtan o maramdaman yung programa at benepisyo na dapat nilang matanggap mula sa pamahalaan. Marami kaming nakakausap at nakakapanayam. May 70 anyos, 80, 85, may 95 pa. Hanggang ngayon, simula nung isa batas, ang lahat ng pribileyo para sa mamamayan, sa ating mga senior citizen, wala pang natatanggap. Kaya isa po ito sa nagbunsod sa kanya na bigyang pagkalinga Opo. ang mga mamamayan na nagkaloob ng kanilang paglilingkod at kontribusyon sa bayan ng Paumbong. Subalit pagdating sa kanila ngayong kahinaan, walang makamtang benepisyo. Na kung saan, dapat ito po ay sinusulong ng pamahalaan. Ito ay dapat inilalapit ng pamahalaan sa mamamayan. Hindi ang mamamayan ang lalapit sa pamahalaan para hingin ito. Yan po yung dapat at esensya ng tamang paglilingkod. Pangalawa po, sa sektor ng kabataan, maraming naglipa ng kabataan dito. Napanood at napanayam sa telebisyon o sa media na walang pinagkakaabalahang programa maliban sa paglalaro ng basketball. Nadaman ni Mayor Gary ang masidhing adhikain na isama ang malalim na programa pang-edukasyon para sa kabataan. Dahil siya po'y naniniwala na ang kabataan ay isang pag-asa ng ating bayan. Subalit, paano magiging pag-asa ng bayan ang isang kabataan na walang pinag-aralan at walang magandang kinabukasan?
Kung mananatili ang ganyang katayuan ng ating kabataan, hindi sila pag-asa ng bayan, kundi magiging suliranin ng ating bayan. So yan po'y tinututukan ni Mayor Gary at nais niyang magkaroon ng isang educational scholarship program or assistance para sa lahat ng kabataan. Quote-unquote, lahat, inklusibo para sa lahat. Mahirap ka o mayaman ka, nangangailangan ka, tutulungan ka ng programa ni Mayor Gary. Pangatlo po, ang programa para sa pagpapaunlad ng pamayanan. Naikot na natin ang buong paumbong. Dama natin ang hirap ng mga mamamayan, lalo yung sa mga nasa latian. Nandito sa San Isidro, sa Santo Rosario, yung mga lugar na binabaha. Nakikita niya na merong kakayanan ang bayan ng Paumbong para isulong ang pagsasagawa ng pagsasaayos. Pero bakit nananatili sa ganitong sitwasyon ang ating kapaligiran? Ang kalsada ay hindi madaanan ng dalawang sasakyan. Sa panahon ng sakuna o kalamidad, paano papasok ang mga quick response reaction vehicle natin kung hindi magkakasalubungan sa kalsada? So, sa programa ni Mayor Gary sa pagpapaunlad, kasama po yan. Dapat inklusibo ang ating pagpapaunlad sa tao, sa mamamayan at sa bayan. No? So, dahilan po yun para iayos ng maayos ang ating kapaligiran. Pang-apat, ang pangkabuhayan programa. Hindi basihan na meron tayo lamang simentadong karsada. Hindi basihan na kumakain tayo sa loob lamang ng maghapon. Ang importante ay meron tayong sustainable program for employment and livelihood. Dahil ang pamayanan ay hindi po nababawasan, bagkus tumataas ang bilang. So sa pagtaas ng mga bilang na yan, kailangan ng mga basic services. Kailangan ng hanap buhay. Dahil ang sukatan ng isang matagumpay na bayan ay pagkakaroon ng isang matagumpay na pamayanan, pagkakaroon ng matagumpay na mamamayan, at magandang edukasyon para sa lahat. Nang sa ganon, ang inklusibong programa ay susulong, hindi maaantala. Pero ang lahat pong yan ay nakapaloob man sa layunin ni Mayor Gary Valencia, hindi maihayag sa tao sa tamang proseso dahil nagkakaroon nga po ng mga sagwil o dahilan upang hindi maihayag. Nandiyan na nga po yung sinasabi ni Mayor Gary na may isang barangay po na pumayag sa amin na magsagawa. Pero hindi nga po kami makita nung gabi na yon dahil wala akong ilaw. So paano po natin masasabi na ang bawat barangay ay merong aktibong partisipasyon para sa kapakanan ng lahat at pantay-pantay. Sa prosesong yun, ayaw natin maging malisyoso, pero makikita natin na hindi pantay ang pagtingin at pagtrato. Isang napakalaking uling katanungan niya. Kaya po, sa kabila po ng kakulangan ng ating mga focuses na ganyan, salamat po sa inyo pong panahon na maibahagi ni Mayor Gary ang kanyang adhikain na paglilingkod. Nakakalungkot po para sa bayan na makita lang nating tiwangwang ang ating mga pamayanan at ang ating mga mamamayan. Salat sa kabuhayan, salat sa programang pangkalinga sa mamamayan na dapat nating tugunan ngayong panahon ng halalan. Kaya ipinagkaloob sa atin itong panahon na to para maging demokratikong proseso na pumili ang mga tao sa mga taong dapat manatili at proseso para sa mga taong hindi na dapat manatili sa posisyon at bigyan daan ang sigaw ng bayan ng pagbabago. Ako po'y nananawagan na sana po ay mahalin ninyo ako at subukan at pagbigyan na ako ang iboto nyo sa May 12. Sama-sama po tayo na para sa pagbabago. Alright, ayun po mga kaparehas ha.
Muli po ng ating nakapanayam ngayon ang ating team ng ating buting aspirant Mayor Gary V. Valencia dito po sa bayan ng Paumbong, Bulacan, kasama po ang kanyang tagapagsalita. Magandang araw po mga kaparehas. Muli po, Lay Castro po nag-uulat. God bless us all.